Hi guys! So what's up and welcome back to Kitchen Vlogs. So ang nasa harapan natin ngayon ay ang Morostar Cafe 150 version 2. Ito ang 2024 model at meron na itong konting upgrades kumpara sa version 1 at yun ang pag-uusapan natin ngayon. So, magsimula tayo dito sa kanyang headlight. Sa version 1 ay naka-halogen pa ang headlight pero ngayon ay naka-LED na siya. At meron pang DRL. Yung ganitong design, yung madalas nakikita natin na aftermarket, pero ngayon stock na siya sa Cafe 150. So, hindi mo na kailangan gumastos para sa mas magandang headlight. So, nandito sa gilid ang DRL niya. Yan, nakapalibot sa headlight. Tapos, ang nakaganda pa rito, may sarili siyang switch. So, kung gusto nyo na naka-DRL or daytime running light, pwedeng-pwede. So, ito ang kanyang headlight, low at saka high. Tapos, meron na siyang cover dito na glossy black. Tapos, yung lens niya, sobrang kintab. Yung lens naman niya, plastic lang to, pero makapal naman siya. Pwede naman yung lagyan ng cover para na classic siyang tingnan. Ito naman ang signal light niya, naka-bullet design, tapos orange ang kulay ng lens. At napaka-smooth ang pagkapintura niya, tapos naka-bulb type pa pala to katulad sa likod. At ngayon, dito naman tayo sa kanyang manibela. So, dito sa kaliwa, so ito yung clutch lever niya, sobrang lambot lang. So, ito, naka-bar inside mirror na siya. So, pinalitan na namin to siya, guys. At ito, yung hand grip naman niya, okay naman siya. So, dito tayo sa kanyang switches. So, meron na siyang passing light. Ito, guys. At ito yung low at saka high para sa headlight. At ito yung signal light niya. Tapos, dito sa baba, yung busina. Sa kanan naman, pareho lang yung hand grip niya at yung bar inside mirror. Tapos, ito yung brake lever para sa front brake at meron din siyang kill switch. Yeah. Dito naman sa baba, so ito yung switch sa headlight niya. So, ganito kapag off. Dito naman sa gitna kapag naka-on ang DRL niya. Tapos, ito kapag on ang DRL at saka yung headlight. At dito sa pinakababa, ito yung starter niya. Yung handlebar naman niya, matte black yung kulay. At nandito sa gitna yung ignition niya. At ito ang isa sa nabago kay Morostar Cafe 150 version 2. So sa version 1 naka-analog pa yung speedometer niya, pero ito naka-full digital siya. Yeah. So ito yung kanyang sose. And guys, ito ganito yung kanyang itsura. Yan. So i-on na natin siya para makita natin yung kanyang panel gauge. So, ayan guys, yung kanyang panel gauge. So, dito makikita natin sa right side yung fuel gauge niya. Sa left side, yung voltmeter niya. At ito yung RPM niya at speedometer. Tapos guys, pwede nyong palitan yung backlight ng panel gauge nyo. So, mag-upload lang ako ng video kung paano palitan to guys ng backlight. Ito naman ang side ng tangke niya ni Morostar Cafe 150. Matte orange ang kulay nito. So, ito naman ang tangke niya. 15 liters ang capacity nito. Okay, so dito naman tayo sa upuan. So, dalawang klase ang material ang ginamit dito. Tapos, toton din yung kulay gray at saka black.
dito sa taas, malambot naman, komportable naman itong upuan. So, dito sa likod, wala masyadong nakalagay. So, ito yung maliit na taillight niya at ito yung reflector niya. Tapos, dito meron siyang guma. Ayan, ito guys. Ito yung patungan ng plate number para hindi siya maalog. Ayan. Dito lagayan ito ng plate number. At ito naman yung kanyang grab bar. Ayan. At saka signal light niya pareho lang sa harap. Okay, so dito naman tayo sa kanyang gulong sa likod. Ang size niya is 120 by 70 and 17. Tube type ang gulong ni Morostar Cafe 150. So, ito naman ang 5-speed na cambio ni Cafe 150. Naka single shifter na siya. Okay, so, ito yung footrest niya. Mabalugtot na siya. At ito yung size stand niya. Pag kinakamay mo siya, medyo matigas. Pero pag pinapaa mo naman, okay naman siya. At ito yung center stand niya. Ayan. Yung kanyang center stand. So, dito naman tayo sa makina niya. Air-cooled pala to. At napakaganda. Black din yung pintura niya. Dito naman tayo sa kanyang bosina ni Cafe 150. Medyo maliit lang siya. Ayan. Medyo maliit lang siya. Pero, pwede naman siyang palitan kung gusto nyo. So, dito naman tayo sa telescopic front fork suspension. Naka-rubber boots na siya. Meron din siyang naka-install na reflector. Ayan. Dito sa gilid. So, ito naman ang brake cable niya at naka-single piston caliper si Cafe 150. Ang size ng gulong niya dito sa harap is 90 by 70 or 17. So, tube type rin. So, balik tayo dito sa likod. Para sa kabilang size naman, ito naman yung shocks niya. Tapos, ito yung pambutso niya. Naka-bullet type na siya at naka-matte black ang pintura niya. Sa version 1 kasi ay stainless yung kulay noon. Ito naman yung brake niya sa likod. Naka-drum brake pa. Yan, sobrang kintab pa. Ayan. So, dito naman tayo sa brake pedal niya. Malambot siya at sobrang lapad niya. Oh. Sobrang lapad talaga guys. Ayan. At ito yung kanyang footrest. At ito naman yung kickstart niya. Ayan, ito guys. So, ayun ang side view ng Morostar Cafe 150 version 2. Napakaganda talaga tingnan. Napakaangas yung dating niya. So, kung titingnan mo siya, hindi mo akalain na sobrang mura niya lang kung ikukumpara mo sa presyo ng ibang motor. So, ayan. So, tapos na natin ikutan si Morostar Cafe 150 version 2. So, ayan, napaka-ganda talaga ng motor na yan, guys. So, sa next video ay pag-uusapan naman natin ang kaniyang presyo. Kung magkano nga ba si Morostar Cafe 150 version 2. So, ayan guys. Tapos na natin ikutan si Morostar Cafe 150 version 2. So, sa next video, ang pag-uusapan naman natin is kung magkano si Morostar Cafe 150. So, yan yung pag-uusapan natin sa next video. So, thank you for watching guys. So, tapos na natin i-review si Morostar. Ayan, thank you for watching. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo guys. Ayan, at hit that notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod kong i-upload na videos.
So, bye-bye. Thank you for watching.